Unahin natin mga kababayan itong kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ma'am Lucia Abado, ayan mega love shoutout po, 'no? So, ngayon mga kababayan, unahin po natin itong kay First Lady Lisa Araneta Marcos na kung saan mga kababayan ay pinakalat po ngayon ng mga DDS, Ma'am Nida Parson Hilo po. Pinapakalat po ngayon mga kababayan ng mga DDS na si First Lady Lisa Araneta Marcos daw ay patay na. Oo, kasi kung naalala niyo mga kababayan, birthday po ni First Lady Araneta Marcos, no? Ngayong buwan na ito, no? This is a birth month of First Lady Lisa Araneta Marcos. So ngayon mga kababayan, imbis na batiin mo siya ng kanyang kaarawan, no? Batiin mo siya ng happy birthday. Ang ginawa po ng mga DDS mga kababayan ay ginawaan po nila ito ng AI picture at kanila pong inedit at nakalagay po ito'y rest in peace. Nako po mga kababayan, grabe po no. Wala sa totoo lang. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kababayan, yung ginawa po ng mga DDS, no, ay ginawa po nila noon kay BP Leni Robredo, no? So ito po kung naalala niyo mga kababayan, meron po ako ipakitang picture. Ayan marami po mga kababayan. Ayan po yung mga picture ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Puro po yan rest in peace. Ayan mga kababayan, puro po kabulastugan, no? Ang kanilang ginawa na in loving memory of your birthday, First Lady Lisa Luis Araneta Marcos. Ito pang isa, happy birthday, First Lady. Rest in peace. Ayan, itong isa, happy birthday, Araneta Marcos. Rest in peace. In you wish kay Madam sa iyang kapagkatauhan. So ngayon mga kababayan, ayan po yung mga ano dito, no? Ayan medyo marami-rami po ito Mga kababayan, medyo marami-rami po ito. Ayan Ang mga nag-post po dito ay puro po DDS. Itong si Rinan Valdez. Ayan. Unsa inyong wish kay Madam sa iyang adlawan na tauhan. Ayan. Tapos dito naman, sabi ni Vern Bernadas, huling hiling nyo mga kababangag. Ayan. Dito naman si Bernard Gintio. Happy birthday, madam. Sana last birthday mo na to. Ariel Andrada. Ayan. Marami po sila, mga kababayan. Sana po ay gumawa po ng hakbang dito ang Malacanang, no? Mga kababayan sa ginawa no ng DDS dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan, dahil pinatay po nila yung tao na alam naman po nila ay kaarawan po ni First Lady ngayon, ngunit ang ginawa po nila, Sir Vien, no, ay ginawaan nila ito ng ganitong Diyos ko, dapat sa totoo lang, ito mga DDS, pasalamat kayo na ang presidente natin ngayon ay hindi katulad nung araw. Ito, take note marami pong mga nagsabi sa akin at nung time na nakapasyal ako dyan sa may Kainta, puro talaga BBM dyan sa Kainta. Sabi yung mga nakakwentuhan ko dyan sa barangay sa Kainta, napunta ako sa Kainta kasi nandyan yung mga tsahin ko Sabi, kasi may mga nakakilala sa akin yang sabi, alam mo sir, natutuwa kami sa mga vlog mo, nanonood kami gabi-gabi, pero ito sir hindi sa pagmayabang sir. Kung ang presidente natin ngayon na si PBBM ay katulad ng tatay niya noon, yan si Sara hindi abutan ng bukas yan. Yan yung mga kapatid niya, si Pulong, si Baste, yung mga bira-bira nila noon. Hindi aabutan ng bukas yan, mawawala yan. Dadamputin yan ng Metropol. Metrocom ba tawag doon? Metrocom. Dadamputin yung mga yan. Yung mga nang babastos, yung bangag-bangag, weak leader, dadamputin yan. Oo. So, totoo po ba yan mga kababayan? Sino pong nakaabot kay President Ferdinand Marcos Senior? No? Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Sa totoo lang, ito po yung pinagagawa nila mga rest in peace. Ayan, rest in peace. Mga kababayan. Alam nyo, kung naalala nyo nga,
Ah, 'di ba Ma'am Rosemary Calipho, Mamayla Guhit, ayan. So, sino pong nakaabot 'no, sa panahon ni Senior, Marcos Senior. Kasi kung noon pa daw 'yan ginawa, sa panahon nung tatay, talagang may kalalagyan ka daw. Gaano ba 'yan katotoo mga kababayan? Grabe daw yung kadisiplinado 'no, yung panahon nung tatay ni BBM. Kapagka merong kukontra sa gobyerno, lalo yung babastusin ang gobyerno, lalo na yung gagawa ka ng hindi maganda, talagang hindi ka abutan ng bukas, either damputin ka, malaman-laman na lang wala na, nasa kangkungan ka na lumulutang. Kaya pala sinasabi mga kababayan ng mga kritiko ni Marcos Senior na diktador, mas piliin ko pa nga yung ganun na ugali 'Di ba? Mas piliin ko pa yung gano'n ugali ang presidente para walang tumulad, 'no? Para hindi pamarisan. Biruin niyo, kung naalala niyo si Harry Roque, isa 'yan sa mga kritiko ni Aimee noon. Kung naalala ninyo si Harry Roque, binira ng binira si Aimee, kaya nga pumunta ng Amerika 'yan, eh. Kaya nga 'di ba kinuwento ni John Vic Remulla na pumunta si Harry Roque sa Michigan, doon nag-aral kasi natakot daw ang pamilya ni Roque na baka ipadampot daw kasi binastos daw ng binastos ni Roque si Aimee noon. Ito 'yun 'no, mga kababayan. Kaya nga sabi daw ni Harry Roque, ni John Vic Remulla na pagdating daw ni Harry Roque sa isang, dormitoryo, may mga lalaki daw, puro lalaki daw doon nakahubad. Ang lalaki daw ng burat. Sabi daw ni Harry Roque, "Oh my God, I'm home." Sabi daw gano'n. Puro daw kabaklaan mga kababayan, 'no, ang ginawa ni Harry Roque. Dahil ito patunay ito mga kababayan na totoo. Kasi bakit? Ito po 'yun, oh. Ito 'yun, oh, mga kababayan. Aimee Marcos, ayan na, wait lang, John Vic, ayan, to Harry Roque. Sa totoo lang kung naalala ninyo si ano mga kababayan, sino yung namatay? Ito yun, oh. Yan ba yung lagi ko nababanggit na pangalan? Si Harry yan eh. Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung Kaibigan ko naman talaga yun. Okay. Kaibigan ko talaga yun si Harry. Dati-dati pa. UP pa yan. Yes, UP. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yan eh. Uy, Kasabay scuba diving talaga. Oo. Kasi UP Isa nga din si pag-akyat Sec, yung ano niya, yung book na pumunta rito. Pagkatapos. Pero ang ganda na kwento niya sa akin. Okay, oo. Nung college yun, activista yan si Harry. Nung college, bata pa yun, 14 pa lang, first year college niya yan sa sobrang talino. Nag-activista yan. Pinagmumura niya si Aimee Marcos. Uy. So pinaalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. Alam mo, syempre, that time, Nag-aral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil hindi ko alam kung bakit. Lumipat siya sa eskwela sa Michigan. Sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, hubad-hubad. Galing sa paliguan. Hindi kaya siya natuwa. Pagpasok, hubad-hubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. So diyan sa kwento ni John Vic, totoo talaga mga kababayan na talagang dati kapag kabastos ka, talagang madidisiplina ka, mga kababayan, 'di ba? Kaya ihanapin nga natin mga kababayan kung sino yung aktivista na namatay, 'di ba? O aktivista Aimee Marcos. Di ko lang alam mga kababayan si anong ano yung ito ba yon? Ito ba yon? Aimee Marcos admitted knowledge of the kidnap, torture and murder of Archimedes Trajano. Yun mga kababayan. Kung naalala ninyo, si Aimee Marcos ay binanatan po mga kababayan nito ni Archimedes Trajano. Noon nung youth pa itong si Aimee. Aimee Marcos, later to be appointed Director General of the new Central Film Body, Experimental Cinema of the Philippines, read the citations for the first winners of the Golden Eagle. The first of these awards for an exceptional first film by a new director
goes to the ang tanong dito ang kahit anong bagay tungkol sa ating buhay. Sa araw ng the issue is not but hindi ko Sino yung mga kababayan? Si Trajano ba yun? Trajano. Ganun po yun mga kababayan kasi merong mga aktivista noon. Marshall nun. Dumaya kami sa isang forum sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagtatalumpati nun si Amy Marcos. Tumayo ako at nagtanong. Sabi ko sa kanya, kailangan bang anak ng Pangulong mamuno sa kabataang barangay? Yung mga security niya, dinampot ako. Pinala ako sa auto. Saka ako piniringan. Sunod-sunod yung suntok. Sa ulo ko, adjust dito sa dibdib, sa tiyan, inapit nila ako sa pangalawang palapan. Tapos binalibad palabas ng bintana. Di ba? Nung address ng Setyembre, natagpuan na lang ako patay sa isang eskinita sa Maynila. At ang pinalabas nila, namatay ako sa isang riot sa loob ng dormitoryo. Kita niyo mga kababayan, ganyan ang ginagawa noon. Yung mga nangbabastos sa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pasalamat kayo ngayon mga DDS na meron tayong kalayaan. Kasi kung wala tayong kalayaan, no? Dapat binigyan tayo ng kalayaan ng ating gobyerno, gamitin natin sa ayos. Ituwid natin yung mali. May karapatan tayong magmura. May karapatan tayong magalit. May karapatan tayong maghayag. Pero make sure na meron kang pinagkukuhaang basihan. Hindi yung gagawa ka ng ganyang picture, tapos i-post mo yung First Lady, sabihin mo rest in peace. Ngayon, kapag ikaw ay ipinadampot, anong sasabihin mo na naman? Ginigipit. Political persecution. Di ba? Pero yung ginawa nyo yan, iniisip nyo ba? Iniisip nyo ba yan kung ano yung consequences? Katulad nung teacher, kung naalala nyo yung teacher na kakantutin daw, titirahin daw sa puwet, itong si Attorney Jesus Palsis. Alam nyo ba na meron sa Code of Ethics or Code of Conduct ng mga principal? Take note, principal pa yun na. Kakantutin daw, titirahin sa puwet. Biruin mo ha. Tapos kapag ka nakasuhan, kapag ka natanggal, so anong sasabihin? Ginigipit. Pinahirapan ni BBM. 'Di ba? Klarong-klaro naman. Kaya kayo nagaganyan dahil bastos kayo eh. Katulad niyan, gumawa kayo ng fake news na ang presidente patay na, ang presidente nasa St. Luke's. Ngayon kapag kinasuhan kayo, sabihin niyo ginigipit kayo. Kung gumawa kayo ng tamang balita, biruin niyo, sasabihin niyo merong colostomy bag. May butas na ang gilid, may cancer, may colon cancer. Kung ano-ano pinasok sa butas ng puwet ni BBM kaya nagkadugo-dugo. Di ba? Sabi ni ano yan? Sabi ni Bastian. Kung ano-ano daw kasing pinapasok kaya dumudugo. Kung sa panahon ni Apo Lakayan, pinagdadampot na kay mga animal. At may rason naman kung bakit kayo dadamputin. Pasalamat kayo ngayon. Malaya yung ginagawa ninyong ganyan. Di ba? Kung pareho pa si Marcos Jr. sa tatay niyang si Marcos Sr., ewan ko lang. At saka kung ako, ganito, ginawa ninyo kay First Lady Lisa, tapos yung mga nagpo-post yan, ipapadampot, deserve nyo yan eh. Isa lang talaga masasabi ko, di ba? Ginawa nyo yan, panagutan nyo. Kung martolina kayo yan, makasuhan kayo, makulong kayo. Deserve nyo yan. Tapos, dito na agad papasok ang kabataan, human rights. Di ba? Kaya minsan din, ito ding human rights at yung kabataan party list, hindi ko rin maintindihan eh. Di ba, Ma'am Cheryl Herrera? Sa totoo lang yung mga ganyan, yung mga matataas na posisyon sa gobyerno, babastusin nyo. Punta kayo ng Brunei. Punta kayo ng Brunei. Ganyanin nyo yung yung prinsesa. Ganyanin nyo yung Reyna o Reyna ng Brunei. Asawa ng hari. Subukan yung ganyan. Yung royal family, babuyin nyo ng ganyan. Sinabi ko sa inyo, ewan ko kung saan kayo pupulutin. Baka hindi kayo abutan ng bukas, sinadtad na kayo. Punta kayo ng Saudi.
Punta kayo ng Arab country, ganyanin ninyo. Punta kayo ng North Korea, ganyanin ninyo yung mga leader sa kanila. Ewan ko lang kung saan kayo pagpupulutin. Pasalamat kayo, yung bansa at yung presidente natin, hindi binigyang halaga yung mga ganyang kaik-ikan. Bakit? Kasi kung papansinin ng presidente yan, hindi kakaunlad ng ating bansa yan. Di ba, Sir Jesus Beltran Jr.? Pero alam nyo, ang ginawa ng mga DDS, grabe, kalapastangan. Di ba, mga kababayan? Ma'am Nini TV Vlog, napaka-humble ng presidente. Napakabait. Kaya nga inaabuso eh. Di ba? So yun lang po, mga kababayan, yung aking reaksyon dyan sa ginawa nila kay First Lady Lisa na pinatay na nila. Mga demonyo talaga, no?